Bakit parang kahit kumikita ka, wala pa ring natitira para sa investments? Simple lang ang sagot, kasi mali ang daloy ng pera mo. Kaya ngayon, ayusin natin yan piso by piso. Ito ang madalas na nangyayari, di ba? Kumita ka ng sweldo, nagbayad ng bills, kumain sa labas, at bigla wala nang natira. Zero. Walang nai-save, walang nai-invest. At hindi ito dahil tamad ka o walang disiplina. Ang totoong dahilan, walang maayos na cash flow system na nagtutulak sa pera mo papunta sa investments. Ang problema ng karamihan, inuuna ang gastos bago ang ipon. Ang dapat, unahin ang future mo bago ang mga luho. Kaya naman, narito ang 5-step cash flow fix para laging may pondo sa investments. Step 1. Create a zero-based budget. Anong ibig sabihin nito? Bawat pisong pumapasok sa'yo dapat may trabaho. Walang bahala na money. Dapat lahat naka-assign. Halimbawa, kung kumikita ka ng 20,000, dapat alam mo kung saan mapupunta bawat sentimo niyan. May para sa upa, sa pagkain, sa savings, at syempre, sa investments. Ang goal natin dito ay maging intentional sa bawat piso. Step 2. I-apply natin ang 60-20-20 rule. Ito'y isang simpleng formula para hatiin ang kita mo. 60% ay para sa iyong needs o mga pangangailangan tulad ng bahay, pagkain, at transportation. Ang susunod na 20% ay para sa iyong wants o mga luho, mga bagay na gusto mo pero hindi mo naman talaga kailangan para mabuhay. At ang pinakaimportante, ang natitirang 20%, automatic yan para sa savings at investments. Uulitin ko, automatic, hindi optional. Ito ang pera na magtatrabaho para sa iyo sa hinaharap. Step 3. Automate your transfers. Isa ito sa mga pinakamabisang life hack sa pag-iipon. Pagdating ng sweldo mo, iset up mo na agad ang automatic transfer sa investment account mo, sa digital bank, o kahit sa e-wallet na gamit mo for investments. Bakit? Para hindi ka na matukso na gastusin yan. Out of sight, out of mind. Hayaan mo na ang teknolohiya ang magdisiplina para sa'yo. Gawin mong non-negotiable ang pag-invest. Step 4. Simplify your lifestyle habits. Ito ang tinatawag na lifestyle creep. Huwag mong itapat ang lifestyle mo sa income mo. Kapag tumaas ang kita mo, hindi ibig sabihin kailangan din tumaas ang gastos mo. Kung dati kontento ka sa kape sa bahay, bakit kailangan araw-araw na magkape sa labas ngayong lumaki ang sweldo mo? Tandaan, ang extra income ay opportunity para pabilisin ang pag-abot sa financial goals mo, hindi para dagdagan ang gastusin mo. At ang huling step, Step 5. Review your monthly flow. Bawat buwan, maglaan ka ng oras para i-check kung saan ba talaga napunta ang pera mo. Nasunod ba ang budget? Nakamit ba ang 20% investment goal? Kung kulang sa investment, mag-adjust agad para sa susunod na buwan. Alamin kung saan ka pwedeng magbawas. Sa pagkain sa labas ba? Sa online shopping? Ang monthly review na ito ang magsisilbing report card mo sa iyong financial journey. Sa susunod nating video, pag-uusapan naman natin kung paano magkaroon ng investment habit kahit maliit lang ang kita mo. Kaya kung gusto mong matuto pa, huwag kalimutang mag-subscribe sa Money Smart PH. Tandaan, kapag tama ang daloy ng pera, lahat ng pangarap mo siguradong susunod. Maraming salamat sa panonood at see you sa next video.